Agang apoy nag-impyerno. Nagsisisi na ako! Nagsisisi na ako! Patawarin niyo na ako! Ayoko na dito na! Ayoko na dito na! O Dagon, mukhang wala ka na namang iaambag dito ah. Sonyo kay Dagon, akaluluwa sa impyerno. Oo na. Kita mo to, barangay chairman na kurap. Eto naman. Ano ka nga ba ulit? Durugista. Ginahasa at pinatay mo pa yung pinagnakawan mo. Iba din ang kademonyohan ng isang ito ah. Plano pa ata kaming palitan eh. Kinuha mo na lahat ah. Jackpot ka. O eto, mag-swimming ka muna. Alam mo Dagon, pag yan nakarating sa management, baka pati ikaw magpalamig dito sa nagbabagang apoy. Nang biglang, Dagon! Oh, ayan na. Sabihan mo na lang ako kung gusto mong iagis na rin kita ha. Demonyo ka talaga. Ha? Ako? at naglakad na nga si Dagon patungo sa boses na tumawag sa kanya. Pinatatawag niyo daw po ako? Dagon! Nabalitaan ko ang hindi mo magtutupad sa iyong mga tungkulin dito sa impyerno. At dahil dyan, dapat kang marusahan. Ano pa kayong ibibigay na parusa nito Nasa impyerno na nga ako. Bulong ni Dagon sa kanyang sarili. Madali lang naman maging demonyo, Dagon. Ha? Papakita mo lang sa kanila ang gusto nilang makita. Ipaparinig ang gusto nilang marinig. Simple lang, hindi ba? Pero, ipapaalam mo lang sa kanila ang gusto mong malaman nila. Gawin mong patibok ang mga matatamis na salita at pangako para mahikayat mo sila dito. Ganun lang pala. Oo, sige. Babalik na ako sa ginagawa ko. Dagon, saan ka pupunta? Doon sa pwesto ko. Nakalimutan mo na ata bakit kita pinatawag dito. Nasa impyerno na ako Ano pa bang mas malalang parusa na pwede mong ibigay sa akin? Akit ka sa lupa upang higayatin ang mga tao na gumawa ng masama. Ay, buwisit. Lumingon-lingon si Dagon upang maghanap ng tao na maisasama niya sa kanyang pag-uwi. Siguro naman sa dami ng tao dito, hindi na ako mahihirapan maghanap ng isasama ko pabalik sa impyerno. Snatcher! Snatcher! Tulungan niyo ako! In-snatch ang bag ko! Tulungan niyo ako! Napangiti na lamang si Dagon. Mukhang mapapadali ang pagbisita ko dito Napakarami ng masasamang tao. Siguradong hindi na ako mahihirapan. Tulungan niyo ako! Pero hindi Sigurado din naman sa impyerno ng bagsak ng isang yun. Dapat mapatunayan ko na kaya kong magatid ng isang mabuting tao. Tama. Dapat isang taong malinis ang kalooban ng maihatid ko papunta sa impyerno. At mula sa kaguluhan ay may lumitaw na isang pulis, tangan-tangan ng nahuling snatcher. Miss, sa'yo ata itong bag na ito. Pakitingnan na lang kung nandiyan pa lahat ng gamit mo, Salamat, sir. Salamat. Salamat. Wala akong anuman. Ginagampanan ko lang yung tungkulin ko.
Dali-daling binuksan ng babae ang kanyang bag at kumuha ng pera. Ito sir, tanggapin mo. Konting pabuya. Nako, wag na ho. Masaya na ako at naibalik ko yung gamit nyo ng kumpleto. O paano? Mag-iingat po kayo sa susunod ha. Marami kasi talagang loko sa lugar na ito eh. Miss, kukunin ko na yan. Akin na lang. Halika na nga. At nang marinig ni Dagon ang sinabi ng pulis, ay napagtanto niya na yun ang gusto niyang isama. Mabait ka ha. Sige, titingnan natin. Buong araw sinundan ni Dagon ng pulis na si Ricardo at nakita niya na isa talaga itong mabuting tao. Lahat ng puntahan ay tinuturing siyang kaibigan at kamag-anak. Kaya't lalong nanggigigil si Dagon na makuha ang kaluluwa nito hanggang sa marating na nila ang tahanan ni Ricardo. Sa mga oras na yon ay isang masayang tinig ang sumalubong sa pulis. Tatay! Oh, magdidilim na. Bakit nandito ka pa sa labas? Inaantay kitang dumating eh. Nag-aantay ka ng pasulubong, no? Siyempre, meron. Salamat, tatay. Pero, di po yun ang dahilan eh. Dumaan kasi si Aling Tess sa bahay. Oh, bakit daw? Naniningil po ng upa. Naku po. Sinasabi ko na may nakakalimutan ako eh. Dapat pala tinanggap ko na yung binigay ng babae. Ano po yun, tay? Wala. Anak, sige na, umuwi ka na at susunod na lang ako, ha? Malaki ang ngiti ni Dagon sa kanyang mga narinig. At nang dahil doon ay nakaisip ng isang pagsubok si Dagon. Pera pala, ha? Eh di subukan natin. Sa isang kumpas ng kamay ay lumitaw sa mga palad ni Dagon ng isang pitaka na punong-puno ng pera at nag-iba na rin ang kanyang anyo. At siya ay lumakad patungo sa kinaroroonan ni Ricardo. Nang siya ay nasa harap na nito, ay inihulog niya ang pitaka at patuloy pa rin ang paglalakad. Malaki ang ngiti ni Dagon nang makita niyang pinulot ni Ricardo yung pitaka. Sabi ko na eh. Nang biglang, Manong, sandali! Nahulog niyo yata yung pitaka niyo, oh. "Ay, salamat, iho. Nako, nagiging mali-mali na yata talaga ako." Okay lang yan. Nangyayari yan sa lahat. O sige, ibulsan niyo na po yun at baka mahulog na naman. Nang makalayo si Dagon, ay bumalik na ito sa kanyang totoong anyo. Pero siya ay takang-taka sa nangyari. Oh, kailangan niya ito eh. Nasa harapan niya na bakit hindi niya kinuha. Bakit niya isinauli sa akin? Ano? May bagong nasa dito sa atin, ha? Ikaw na muna ang mag-ikot-ikot sa kanya. Galing kasi sa probinsya eh. Medyo ingatan mo. Maraming mga bossing ang tumatawag sa akin para lang idestino yan dito. Okay sir. Copy. Habang abala sa kanyang lamesa si Ricardo, Ikaw ba si Ricardo? Ikaw daw ang bago kong yaya? nagulat at napatingin na lang si Ricardo nang makita niya ang isang pulis na mayabang ang dating at punong-puno ng alahas ang katawan. Oo, ako nga. Ako si Dagon. Dagon di mawari. Anong unang lakad natin? Nagugutom na kasi ako eh. Tara, libre kita. Nang matapos kumain ng dalawa, ay nag-aya ng umalis si Dagon. Sarap talagang kumain. Ay, nabusog ka ba? Tara na. Sandali. Kukunin ko lang yung cheat natin. Wag na. Sagot na ng uniforme natin yan. Hindi pare. Kilala ko mga tao dito. Sila ang magbabayad niyan kung hindi natin naareglohin. Sige. Sinusubukan lang naman kita eh. Oh, eto na. Talagang mahihirapan ako sa isang tuwa. Lumipas sa mga araw at patuloy pa rin sa pangdidemonyo si Dagon kay Ricardo.
hanggang sa umabot sa punto na pinupuntahan na ni Gadon si Ricardo sa kanilang bahay. Oh, pare, napadpad ka. Oo, pare, may pinuntahan kasi ako eh. Napagtanong ko na dito ka nga lang daw nakatira. Ito pala yung bahay mo. Parang bahay na kalapati ah. Oo nga eh. Medyo maliit lang. Pagpasensya mo na. Sige, tuloy ka. Hindi kaya ako galisin dyan sa loob, pare. Nagpunta ka ba dito para kumustahin ako o alipustahin? Biro lang, kau naman oh. Ang totoo niyan, nagpunta ako dito para may iabot sana ako sa'yo. Oh, eto, sa'yo yan. Kung gusto mo pa, sabihin mo lang, marami tayong mapagkukunan yan. Inabot ni Dagon ang isang envelope na puno ng pera. Pare, para saan to? Para sa'yo yan. Tingnan mo nga itong tinitiran mo. Ipagawa mo. Bumili ka ng mga alahas ng mga muebles. Ibili mo ng mga pangangailangan nyo dito sa bahay. Magkaibigan naman tayo, di ba? Isipin mo na lang na down payment yan sa pagiging magkaibigan natin. At sa kaluluwa mo. Ha? Ano yung pare? Hindi, wala. Sige na, mauna na ako at ako'y nangangati na dito sa bahay mo eh. Nang papalabas na ng bahay ni Ricardo si Dagon, ay bigla itong nakaramdam ng hawak sa balikat. Pare, salamat dito ha. Malaki ang mga ngiti ni Dagon nang dahil sa wakas ay magtatagumpay na siya sa kanyang mga pinaplano. Pero hindi ko ito matatanggap. Ha? Ano namang ate yan, pre? Kailangan mo yan. Tanggapin mo na yan. Hindi na pare. Kailangan ko nga ito, pero kaya ko naman pagsikapan ng mga gastusin eh. Salamat na lang sa pag-aalala mo. Oy, sige. Pero kung magbabago pa yung isip mo, sabihan mo lang ako, ha? At tuluyan na ngang umalis si Dagon sa tahanan ni Ricardo. Wisit, nandun na eh. Ano pa bang kailangan kong gawin para mahimo kong taong yun? Anong klaseng demonyo ba ako at hindi ko man lang mauto yun? Lumipas sa mga araw at isang malagim na balita ang umabot kay Ricardo. Ricardo! Ricardo! Si Bea nabuntol ng sasakyan! Dalian mo! Dok, kumusta na ang anak ko? Kinakailangan namin siyang obserbahan at operahan. Makakaasa ka na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Salamat, Dok. Huwag niyo po sana siyang pababayaan. O pare, pumunta ka agad ako nang tumawag ka. Kumusta ang anak mo? Pare, nahihiya akong sabihin pero bukas pa ba yung inaalok mo sa akin na pagkakakitaan? Malaking halaga ang kakailanganin ko sa pagpapagamot kay Bea eh. Oo. Ikaw lang ang iniintay ko eh. Sige pare, sasama ako dyan. Kahit ano pa yan, mailigtas ko lang ang buhay ng anak ko. O sige pare, ganito. Bukas, puntahan mo ako sa address na ito ha. At doon natin lahat pag-usapan. O sige pare, salamat ha. Kinabukasan sa binigay na address ni Dagon, Oh pare, tuloy. Gusto ko nga palang ipakilala sa iyo yung mga makakasama mo sa trabaho. tiningnan ni Ricardo isa-isa ang mga kasama at parang pamilyar ang mga mukha nito sa kanya. Pare, saglit lang. Baka pwede kitang makausap ng sarilinan. Sambit ni Ricardo kay Dagon. Oh, bakit? Pare, yung mga kasama mo sa loob, kilala ko yung mga yan. Mga kriminal yan eh. Bakit? Ano bang akala mong gagawin natin para makakuha ng malaking pera? Ano nga ba? Mangho-hold up tayo ng bangko. Ha? Pare, pulis tayo. May sinumpaan tayo na tungkulin. Hindi ako sasama dyan, pare. Ikaw din. Tandaan mo, malaking pera ang kakailanganin mo para mabuhay ang anak mo. Isa pa, nandito ka sa meeting. Kasali ka na dito kung magsusumbong ka. Ang kaawa-awang Bea, hindi na gumaling. Wala nang ina, ikukulong pa ang ama.
walang masasaktan ha. Aba, oo naman. Sige na, nandito na tayo eh. Yan! That's my boy! Oh, halika na. Nagmaiplano na natin ang pagyaman mo. Pinasok ni Ricardo at ang kanyang mga kasama ang bangko. Hold up to! Walang kikilos na masama! Dapa! Kunin niyo mga pera, dali! Habang nagaganap ang nakawan ay inuusig na ng konsensya niya si Ricardo nang biglang tinutukan ng kasama niya ang mga tao. Wag! Tali-taling hinarangan ni Ricardo ang paglipad ng mga bala kaya't siya ang tinamaan. Anong ginawa mo? Humarang eh! Tara, takbo na! At gamit ang natitirang lakas ay gumanti ng putok si Ricardo at tinamaan at napatay ang mga magnanakaw. Makalipas sa mga araw, dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata at nakitang siya ay nasa ospital. Sir, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Nanghihina at kabadong sambit ni Ricardo. Hindi na kailangan, Ricardo. Nakuha na namin ang report sa undercover mission mo at marami kang taong nailigtas. Good job, Ricardo. Huwag mo na alalahanin ang gastos dito, ha? Kami na ang bahala sa iyo at sa iyong anak. Magpagaling ka and get back to work soon. Kakailanganin namin ang katulad mo sa serbisyo. Ho? Pero, sir... Soon, Ricardo. Yes, sir. Sa impyerno, Sumablay ka na naman! Hindi ko naman akalain na sobrang bait ng isang yun. Nako, ipapatawag ka na naman sa management niyan. Ikaw na ata ang pinakatanga dito eh. Bakit hindi mo pa ilublob ang sarili mo dito sa kumukulong apoy nang matapos na ang problema mo? Hindi naman tatalab sa atin yan eh. Mukhang ito na talaga yung parusa ko. Ang maging sablay. Dago!